sa isang baryo na matagal nang iniwasan ng mga tao dahil sa mga kwento ng kababalaghan, isang binatang hindi kilala, hindi takot, at walang iba kundi ang magsimula ng bagong buhay, ang siyang maghahatid ng pinakamakalumang lihim ng bayan. Isang gabi ng dilim, isang nilalang mula sa mga anino, at isang pagkakataon na magpapabago sa takbo ng lahat, mga aswang, kababalaghan, at isang nilalang na magtataas ng sagupaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Pumapasan si Mario ng isang lihim na hindi mo kayang baguhin, pero isang sakripisyo ang maghahatid sa kanya ng tunay na kapangyarihan. Ano ang mangyayari sa mga nilalang na sa dilim ay sumisilang at sa ilaw ay nauurong? Huwag palampasin ang kwento ng binatang nagtrabaho, baryong walang ilaw, isang kwento ng takot, lakas, at kababalaghan. Ang kwento ng aswang, ang kwento ni Mario. Sa isang liblib na bahagi ng lalawigan, may isang baryong halos hindi kilala sa mapa, isang lugar na parabang itinago ng kalikasan mula sa mata ng modernong mundo. Ang pangalan ng baryong ito ay Sitio Malilim, na mula pa lang sa pangalan ay tila may kasamang pangungusap ng babala. Ang lugar ay tinatawag na malilim hindi lang dahil sa makakapal na punong nakapalibot dito, kundi dahil na rin sa madilim na kasaysayan nitong tila binalot ng mga alamat at kababalaghan. Walang kuryente sa Sitio Malilim. Hindi dahil sa siraang linya o dahil sa pansamantalang aberya, kundi dahil mulat sa pool, hindi kailanman narating ng linya ng kuryente ang lugar. Ang tanging ilaw sa gabi ay ang mga lampara, apoy mula sa kalan, at ang buwan kung ito'y buo at maliwanag. Kapag maulap, ang buong baryo'y nalulunod sa itim, isang klaseng dilim na ni hindi mo maaninag ang sariling kamay mo kahit ito'y ilang pulgada na lang ang layo sa iyong mukha. Ang mga bahay sa lugar ay gawa sa kahoy, karamihan ay may bubong na pawid, at halos lahat ay walang konkretong pundasyon. Makaluma, masikip at mababa, ganyan ang itsura ng mga kabahayan. Ang daan ay lupa lang, at kapag tag-ulan, nagiging puti kang mahirap daanan. Walang tricycle, walang sasakyang pampasada, tanging mga kalabaw at bisikleta lamang ang makikitang gamit ng mga tao. Kakaunti lang ang mga naninirahan dito, marahil ay nasa 50 hanggang 60 lamang. Karamihan ay mga matatanda, may ilan-ilang batang pinipilit ng mga magulang na maglakad ng halos 2 oras patungong Karatigbaryo para makapag-aral. Hindi rin pangkaraniwan ang pagkakaroon ng bisita. Kaya't kung may dumadalaw, ito'y agad napapansin ng lahat, at nagiging usap-usapan sa bawat kanto, sa bawat kubo. Ang pamumuhay sa Sitio Malilim ay payak ngunit puno ng hiwaga. Ang kabuhayan ng mga tao'y nakatuon sa pagtatanim, paghahalaman, at paghuhuli ng isda sa maliit na ilog na dumadaloy sa silangang bahagi ng sitio. Madalas, ang pagkain nila ay galing mismo sa kanilang bakuran, kamote, saging, mais, at minsan ay manok o baboy kung may espesyal na okasyon. Subalit, sa likod ng katahimikan ng sitio, ay isang uri ng takot na matagal nang nananahan sa puso ng mga tao. Takot sa dilim. Takot sa gabi. Takot sa mga nilalang na, ayon sa matatanda, ay hindi basta-basta. May mga kwento ng mga batang nawawala, ng mga hayop na kinakatay sa gitna ng gabi, at ng mga aninong dumaraan sa bubong habang ang lahat ay tulog. Sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, makikita mong nagmamadali ang mga tao. Ang mga ilawan ay sinisindihan na, ang mga pinto ay isinususyan, at ang mga kurtina ay isinasara. Walang lumalabas ng bahay. Wala ring ingay na maririnig maliban sa huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon sa malamig na hangin. Sabi nga ng isang matanda, pagkatapos ng 6:00, ang sitio ay hindi na atin. Isa sa mga pinakamatandang residente, si Lola Andang, ay kilala bilang tagapagsalaysay ng mga kababalaghan.
Araw-araw ay may nakikinig sa kanyang mga kwento sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng baryo. Kwento niya, noong bata pa ako, may pinsan akong dinukot ng aswang. Hinanap namin siya ng 3 araw. Natagpuan namin siya, nakasabit sa puno, wala nang lamang loob. Ang mga kwentong gaya nito ay hindi biro sa sityo. Ito'y itinuturing na kasaysayan, hindi katang-isip. Ang isa pang kilalang kwento ay tungkol sa batang itim, isang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Sabi nila, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may batang umiiyak sa tabi ng ilog. Kapag nilapitan, ito ay biglang naglalaho at pinaniniwalaang siya ay nangangain ng kaluluwa ng sinumang sumubok lumapit. Hindi ito basta kwento-kwento lang, ayon sa mga tao. May mga nawalan na ng mahal sa buhay dahil dito, at ilan ay hindi na muling nakita. Ang mga kwentong ito ay tila naging bahagi na ng kultura at pagkatao ng mga taga-sityo Malilim. Hindi na sila nagtataka kung may marinig na kakaibang ingay sa gabi. Hindi na rin sila nagtatanong kung may makita silang anino sa bintana. Para sa kanila, ang mga ito ay bahagi ng araw-araw, parang ulan, o hangin, o gabi. Normal na. Dahil dito, kahit na may mga nangangarap na umalis sa lugar, kakaunti lang ang nagkakaroon ng pagkakataon. Ang ilan, sa sobrang takot, ay hindi na nangangarap pa. Sa kanila, ang mundo ay hanggang sityo Malilim lang. Ligtas basta't hindi lalabas. Ligtas basta't susunod sa mga pamahiin, tulad ng bawal magwalis sa gabi, bawal lumabas kung may buntis sa bahay, bawal magpakita ng takot. Sa baryong ito, isa ang malinaw, ang dilim ay hindi basta kawalan ng ilaw. Sa sityo Malilim, ang dilim ay buhay, at sa dilim, may mga matang laging nakatingin. At ito ang mundo na papasukin ng isang binatang walang kaalam-alam sa mga patakaran ng baryo. Isang binatang tagalungsod, sanay sa kuryente, sa cellphone, sa ilaw sa gabi. Isang binatang ang tanging nais lang ay maghanap ng trabaho at mabuhay ng tahimik, ngunit haharapin ang isang katotohanang hindi niya kailanman inaakalang totoo. Isang maulang hapon, habang ang langit ay tila gumuguhit ng galit sa lupa, dumating sa sityo Malilim ang isang binata. Basang-basa ang kanyang suot na itim na jacket, at may bitbit siyang malaking backpack na halatang mabigat. Halos hindi siya pinansin ng mga tao sa baryo sa kanyang pagdating, na para bang siya'y hangin lamang na dumaan. Hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil sa likas na pagiging mapagmasid ng mga taga rito. Ang kanyang pangalan ay Mario, 22 ang edad, may kaliitan sa height pero batak sa katawan, dahil sa mga taon niyang pagbabanat ng buto sa syudad bilang karpintero at tagaukit. Galing siya sa Calamba, Laguna, at nagtungo sa sityo Malilim dahil sa alok ng isang kakilala ng kanyang tiyuhin, isang matandang negosyante na may hasyenda malapit sa baryo at nangangailangan ng taong kayang gumawa ng mga antigong muebles. Sa totoo lang, desperado na rin siyang magkapera. Sa lungsod, hindi sapat ang kita. Kulang sa proyekto at masyado nang mataas ang gastusin. Kaya't nang dumating ang alok, hindi na siya nag-isip pa. Sa kanyang unang hakbang sa lupa ng sityo, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig ng paligid. Hindi ito tulad ng karaniwang malamig na dulot ng ulan. May kasamang kilabot. Para bang may mga matang nakamasid mula sa mga gilid ng gubat, mga matang hindi mo makikita, pero dama mong naroon. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ng tumanggap sa kanya, isang mag-asawang sina Mang Inoy at Aling Sela, napansin niya ang katahimikan ng lugar. Walang masyadong tao sa labas. Ang ilan, sumisilip mula sa bintana, parang tinatantiya kung siya ba'y ligtas o dapat iwasan. Ang mga bata ay tahimik, tila tinuruan na mula pagkabata na huwag maging mausisa sa mga bagong salta.
Pagdating niya kina Mang Inoy, sinalubong siya ng matandang lalaki na payat, may puting bigote, at tila mas matanda pa sa tunay niyang edad dahil sa mga linya sa mukha. "Ikaw si Mario?" tanong nito, habang ang mga matay hindi mapakali sa pagtitig sa kanya. "Opo," sagot ni Mario. "Ako po yung pinadala ni Ka Ernesto. Sabi po niya kayo raw po ang contact ko dito." Tumango si Mang Inoy. "Tamang-tama ang dating mo. Marami kang gagawin dito. Pero bago ang lahat, kailangan mong malaman ang ilang patakaran." Napakunot si Mario. "Patakaran po?" "Hindi ka dapat lumalabas ng bahay pagsapit ng alas 6 ng gabi. Huwag kang gagamit ng ilaw na masyadong maliwanag. At kung makarinig ka ng iyak sa gabi, kahit gaano pa ito kasakit sa tainga mo, huwag kang lalabas. At lalong huwag kang tutugon." Para kay Mario, medyo nakakatawa ang mga bilin. Para bang eksena sa lumang pelikula. Pero dahil utang na loob na rin ang pagtanggap sa kanya, tumango na lang siya. Ang bahay ni Mang Inoy ay nasa dulo ng baryo. May maliit na bodega sa likod kung saan nakatambak ang mga kahoy, gamit sa pag-ukit, at ilan pang kasangkapan. Dito siya magsisimulang magtrabaho. Araw-araw, sa ilalim ng araw-ulan, siya ay gagawa ng upuan, lamesa, at iba pang kahoy na gamit na may disenyo pang-antigo. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nasasanay si Mario sa baryo. May ilan na ring batang lumalapit sa kanya, lalo na kapag nakikita siyang nag-ukit. Tuwang-tuwa sila sa husay niya, lalo na sa kanyang gawang rebulto ng ibon, aso, at maskara. Si Aling Sela naman ay lagi siyang pinaghahandaan ng masarap na almusal, karaniwang sinangag, itlog, at tuyo, habang si Mang Inoy ay palaging may kwento tungkol sa kasaysayan ng lugar. Ngunit sa kabila ng tila normal na buhay, may mga bagay si Mario na napapansin na hindi niya maipaliwanag. Gabi-gabi, palaging may kasabay na ingay ang mga kuliglig, isang malalim na buntong hininga, minsan ay pag-ungol, at kung minsan ay parang tunog ng kuko sa bubong. Isang gabi, alas 9 na ng gabi, narinig niyang may kumaluskos sa likod ng bahay. Nang silipin niya sa siwang ng bintana, nakita niyang gumagalaw ang mga dahon ng saging, kahit na walang hangin. Naramdaman niyang tumindig ang kanyang balahibo. Agad niyang isinara ang bintana at sinindihan ang kanyang lampara. Dito niya muling naalala ang paalala ni Mang Inoy, walang lalabas. Kahit anong mangyari. May mga pagkakataon din na tila sinusundan siya habang siya ay naglalakad sa palengke ng Karatig Baryo. Isang matandang babae ang minsang lumapit sa kanya at halos pabulong na sinabi, "Hindi ka dapat naririto. Umalis ka habang maaga pa." Nagulat si Mario. Hindi niya kilala ang babae. Nang tignan niyang muli ito, wala na ito sa kanyang harapan. Parang naglaho. Minsang nagtungo siya sa ilog para kumuha ng tubig, may nakita siyang batang nakaupo sa malaking bato. Payat, maputla, at tila nakatingin lamang sa kawalan. Nang lapitan niya ito at tanungin kung ayos lang ito, hindi sumagot. Tumayo lang ito at lumakad palayo, tuwid, walang lingon, at tuloy-tuloy sa masukal na bahagi ng gubat. Nais niyang baliwalain ang lahat. Ayaw niyang maniwala sa multo o aswang. Para sa kanya, guni-guni lang ito. Baka dahil lang sa kakaibang klima ng baryo, o dahil na rin sa pagod. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang mga senyales na may kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang nag-ukit siya sa ilalim ng lampara, may dumaan sa likod ng bintana. Isang aninong mabilis lang, pero malinaw niyang nakita. Mababa, matulis ang tenga, at tila may buntot. Agad siyang napatayo. Kinuha niya ang itak na nasa tabi ng pintuan at dahan-dahang lumapit.
Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita, tanging malamig na hangin at ang pag-uga ng mga dahon. Nang umagang iyon, sinabi niya kay Mang Inoy ang nakita niya. Hindi mo na dapat sinabi yan, seryosong sagot ng matanda. Kapag pinapansin mo sila, mas lalo silang lumalapit. Dito na unti-unting nabasag ang normalidad sa isip ni Mario. Ang mga naririnig niyang kwento, ang mga babala, at ang mga kakaibang pangyayari, unti-unting nagkakaroon ng kabuluhan. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo noong siya ay bata pa, tungkol sa mga aswang, tikbalang, at maligno. Noon, tinatawanan lang niya. Ngayon, tila ito na ang kanyang realidad. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Mario. Bihira na siyang lumabas ng gabi. Tinatapos niya ang trabaho sa araw, at agad bumabalik sa bahay pagdating ng dilim. Ngunit kahit anong ingat niya, hindi niya maikakailang may umaaligid sa kanya. Isang gabi, habang natutulog, naramdaman niyang may malamig na hiningang humahaplos sa kanyang batok. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata, at sa kanyang harapan, may mukhang nakasilip sa kanyang bintana. Hindi ito tao. Mapula ang mata, mahaba ang dila, at may nakasabit na laway sa gilid ng bibig. Napasigaw siya. Pagmulat ng kanyang mata kinabukasan, wala na ang nilalang. Pero ang bintana ay nakabukas, at sa ilalim nito ay may marka ng kuko, 5 malalalim na guhit sa kahoy na dingding. Hindi na ito guni-guni lang. Sa mga sumunod na araw, naging sentro ng bulungan si Mario. Hindi man diretsahang sinasabi ng mga tao, ramdam niya ang pag-iwas ng ilan. Ang mga matatanda ay biglang tumitigil sa kwentuhan kapag siya ay napapadaan. Ang mga bata ay hindi na lumalapit gaya ng dati. Maging sina Mang Inoy at Aling Sela, tila naging mas tahimik at maingat sa kilos. May mga gabi na kung kailan naririnig niyang umuugong ang hangin, hindi normal, kundi parang may lumilipad. Sa unay inisip niyang baka panikilang o agila. Ngunit ng isang gabi biglang namatay ang mga alagang manok ni Aling Sela, punit ang tiyan, wala ang laman loob, hindi na siya nag-alinlangan. May nilalang sa paligid. At ito'y hindi tao. Muling dumalaw si Mario sa palengke ng Karatig Baryo upang magtanong. Sa isang tindera ng bigas na si Manang Piling, nagtangka siyang mangalap ng impormasyon. Manang, totoo po bang may aswang dito? Tanong ni Mario habang sinusuklian ang binili niyang bigas. Hindi siya agad sinagot ng matanda. Sa halip, tumingin ito sa paligid, tila sinisiguradong walang nakikinig. Maya-maya, bumulong ito, anak, ang sitio Malilim ay tahanan ng luma. Hindi ito basta-bastang lugar. Ang mga taong naroroon, hindi lahat ay gaya mo. Napakunot no si Mario. Anong ibig niyong sabihin? May mga tao roon na hindi tumatanda. Ilang dekada nang nakikita sa baryo pero hindi kumukupas. Walang sakit. Hindi rin lumalabas kapag araw. Minsan lang silang makita sa liwanag, karamihan sa kanila ay gising sa dilim. Hindi makapaniwala si Mario sa narinig. Ngunit nang mabanggit ni Manang Piling ang isang pangalan, Aling Diding, napalunok siya. Isang matandang babae na palaging tahimik, nakasuot ng itim, at hindi pa niya nakikitang lumabas ng bahay kahit kailan. Si Aling Diding, sabi ng mga matatanda, ay naroon na noong bata pa ang lolo ko. Pero tingnan mo siya ngayon, parang hindi nagbabago. Hindi tumatanda, hindi nagkakasakit. At kung kailan nagkakaroon ng pagkawala, hayop man o tao, siya ang laging hindi makita. Dahil sa narinig, hindi mapakali si Mario. Pagbalik sa sitio Malilim, agad siyang dumaan sa bahay ni Aling Diding. Nasa dulo ito ng baryo, malapit sa gubat.
May malalaking puno sa paligid at palaging sarado ang mga bintana. Tila walang nakatira. Pero sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Hindi dulot ng hangin kundi tila may presensya. Mabigat. Parang may mata sa likod ng anino ng bahay. Kinagabihan, kinausap siya ni Mang Inoy. Nagsimula ka ng magtanong, no? Tahimik si Mario. Hindi na kailangang sumagot. Ang sitio malilim ay may kasunduan. Noon pa. Mula pa sa mga unang nanirahan dito, panimula ni Mang Inoy. Kapag may bagong dumarating, may mga mata na nagmamasid. Hindi dahil nais kang saktan, kundi nais siguraduhin hindi mo sisirain ang balanse. Anong balanse? Tanong ni Mario. May mga nilalang na naninirahan sa dilim. At hindi natin sila ginagambala. Basta tayo'y nasa loob ng bahay bago dumilim, ligtas tayo. Kapag lumabag ka, saka sila lalapit. At kapag lumapit sila, bihira kang makaligtas. Ikinuwento ni Mang Inoy ang ilang istorya tungkol sa mga batang hindi na nakabalik mula sa pagtitinda sa kabilang baryo. Tungkol sa matandang bigla na lang nawalan ng ulo sa gitna ng gabi. At ang pinakanakakakilabot, isang guro mula sa bayan na tinanggap sa sitio upang turuan ang mga bata. Tumagal lang siya ng 3 gabi. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa gitna ng palayan, walang puso at walang dugo. Bakit hindi kayo maalis dito? Tanong ni Mario. Hindi kami makakaalis, sagot ni Mang Inoy. Ang iba sa amin ay bahagi na ng lugar. Hindi na siya nagtanong pa. Pero mula noon, naging mas mapagmasid si Mario. Lahat ng dalaw ng mga tao, lahat ng pag-ikot ng araw at buwan, ay sinusubaybayan niya. Napansin niyang tuwing kabilugan ng buwan, mas maagang nagsasara ang mga bahay. Mas mahigpit ang bilin. Si Aling Sela mismo ay nagtatago ng mga bawang at asin sa mga bintana. Hanggang sa isang gabi, 11:00 ng gabi, nagising si Mario sa tunog ng isang umiiyak na bata. Mahina lang, parang musika mula sa malayo. Pero malinaw. Tulong-tulong po, tumayo siya, lumapit sa bintana. Sa labas, may nakita siyang batang babae, nakatayo sa gitna ng daan. Basang-basa. Nakasuot ng puting damit. Nanginginig. Hoy, sigaw niya, anong ginagawa mo dyan? Hindi sumagot ang bata. Tumayo lang ito roon. Bubuksan na sana niya ang pinto nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Si Mang Inoy halatang galing sa sariling kwarto, pawisan, at tila takot. Wag, mahina nitong sabi. Hindi yan bata. Hindi na siya nakagalaw. Nang tumingin ulit sila sa bintana, wala na ang bata. Pero may bakas ng paa sa lupa, malalaki, hindi sa bata kundi sa hayop. At sa di kalayuan, may nakita silang pares ng pulang mata. Nakatingin. Matagal. At saka dahan-dahang nawala sa dilim. Isang gabi sa sitio malilim, ang katahimikan ay tila napakabigat. Halos maramdaman ni Mario ang tibok ng kanyang puso sa gitna ng kawalan ng ingay. Wala ni isang kuliglig, ni huni ng ibon o ihip ng hangin. Isang malamig, madilim, at kakaibang gabi, at doon niya mararanasan ang kanyang unang direktang sagupaan sa nilalang ng baryo. Nagsimula ang lahat nang mapansin niyang nawawala ang kanyang inukit na maskara, ang pinakapaborito niyang likha, isang anyo ng diwata na may mga detalyeng tila tunay. Inukit niya iyon ng may buong puso, at una niyang balak ay ibenta ito sa bayan. Pero ilang araw na itong nawawala. Akala niya'y naitabi lang o baka nailigpit ni Aling Sela. Ngunit ng gabing iyon, nakita niya ito nakasabit sa pintuan ng lumang bahay ni Aling Diding. Agad siyang kinilabutan.
Anong ginagawa ng maskara ko roon? Tanong niya sa sarili. Ang bahay ni Aling Diding ay hindi kailanman nilalapitan ng sinuman. At wala siyang binigay o ipinahiram man lang sa matanda. Laban sa kanyang takot at pag-aalinlangan, dinala siya ng kanyang mga paa patungo roon. Kasama niya ang kanyang lamparang may mahinang ilaw at itak na madalas niyang gamit sa paggawa ng mga ukit. Hindi siya sanay sa paghawak nito bilang armas, pero sa gabing iyon, tila kakailanganin niya ito hindi para sa kahoy, kundi para sa sariling buhay. Habang papalapit siya sa bahay, napansin niyang tila mas lalo pang lumamig ang paligid. Ang mga ilaw mula sa malalayong bahay ay mistulang naglalaho. Ang mga puno parang yumuyuko sa takot. At ang anino ng bahay ni Aling Diding ay tila nabubuhay, kumikilos. Isa, dalawa, tatlong hakbang pa, at narinig niya ang isang tunog mula sa loob. Isang pag-ungol. Mahina. Malalim. Hindi tao. Kumatok siya. Isang beses. Walang sumagot. Pangalawa. Narinig niyang gumalaw ang loob. Pangatlo, at biglang bumukas ang pinto, dahan-dahan, na para bang hinihila ng hangin. Aling Diding, tanong ni Mario, pilit na pinatitibay ang tinig. Ako po si Mario yung karpintero. Nandito po ako kasi yung maskara ko. Bago pa niya matapos ang pangungusap, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Napaatras siya. Sa loob ng bahay may aninong gumagalaw. Hindi ito mukhang tao. Ang anyo ay nakaluhod, baluktot ang katawan, at gumagapang sa lupa na parang hayop. Aling Diding, ulit niya, ngunit ang kanyang boses ay halos paos na sa takot. Bigla itong tumingin sa kanya. Ang anino ay unti-unting tumayo. Sa liwanag ng kanyang lampara, dahan-dahang lumitaw ang hitsura nito, hindi si Aling Diding. Hindi rin tao. Isa itong nilalang na mahaba ang mga kuko, nakabuka ang bibig na may matutulis na ngipin, at pulang-pula ang mga mata. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Mario. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng babala ni Mang Enoy, ni Manang Piling, at maging ang batang umiiyak sa gabi. Lahat ito ay totoo. Nagliyab ang kanyang pakiramdam, at ang kanyang katawan ay kusa ng gumalaw. Tumakbo siya palayo, ngunit ang nilalang ay mabilis. Isang iglap lang at nasa likuran na niya ito, humahabol sa bilis na hindi kayang abutin ng tao. Tumakbo siya patungo sa kanyang pinagtatrabahuan, ang lumang bodega sa likod ng bahay ni Mang Enoy. Mabilis niyang isinara ang pinto, isinalya ang kahoy na pampasara, at sumandal habang hingal na hingal. Sa loob ng bodega, nakapalibot ang mga inukit niyang kahoy. Mga maskara, estatwa, at kasangkapang may disenyo ng mga sinaunang nilalang. Doon siya nakaramdam ng kakaibang init, tila ba may espiritu ng kanyang likha na nagbibigay lakas sa kanya. Sa labas, naririnig niyang kumakaluskos ang nilalang. Tumatalon sa bubong, kumakalmot sa pader. Maaari o bulong ng tinig mula sa dilim. Ibalik mo ang mukha, napaisip siya, ang maskara. Ang nilalang na ito, marahil ay dati ng tao. Marahil ay si Aling Diding mismo, o ang dating anyo niya, at ang maskara ay isang representasyon ng kanyang dating anyo. Sa isang paraang hindi niya maintindihan, ang nilalang ay naakit dito, o baka kailangan ito upang mabawi ang kanyang pagkatao. Kinuha ni Mario ang itak, at isa pang maskarang yari sa nara na may ukit ng anting-anting sa noo. Ikinabit niya ito sa kanyang balikat, isang klase ng proteksyon na ipinakita sa kanya minsan ni Mang Enoy sa mga gawa ng katutubo. Sa pagbukas ng pinto, hinarap niya ang nilalang. Mabilis. Mabangis. Gutom.
Ang nilalang ay sumugod sa kanya, ngunit bago ito makalapit, itinapon ni Mario ang maskara papunta sa tabi ng punong saging. Agad na lumingon ang nilalang at tila nalunod sa galit o pangungulila. Tumili ito, isang huni na parang pinagsamang iyak ng sanggol at sigaw ng hayop. At doon, habang nakatalikod ito, sinugod ito ni Mario. Isang buong lakas na suntok gamit ang likod ng itak sa batok ng nilalang, at ito ay bumulagta. Nagpupumiglas ito, pero sa tulong ng sagradong maskara, at ang asin na binigay sa kanya ni Aling Sela, nilagyan niya ng bilog sa paligid ang katawan ng nilalang. Hindi na ito makagalaw. Nang dumating sina Mang Enoy at ilan pang matatanda ng baryo, dala-dala nila ang mga halamang gamot, langis, at mga dasal. Pinalibutan nila ang nilalang at nagsagawa ng ritual. Habang ginagawa nila ito, nakita ni Mario kung paanong unti-unting bumalik sa anyong tao ang nilalang, isang matandang babae, may luha sa mata, at tila humihingi ng kapatawaran. Siya si Aling Diding, sabi ni Aling Sela. Isa siyang tagapangalaga ng kasunduan. Pero may nilabag siya. Ninais niyang manatili sa mundo ng tao, kahit dapat ay nagbabalik na siya sa dilim. Kaya't sinumpa siya. At ang maskara. Ayon kay Mang Enoy, iyon ang nagsilbing salamin sa kanyang dating anyo, at isang uri ng pantawid, kaya siya naakit dito. Sa gabing iyon, bumalik ang tunog ng mga kuliglig. Bumalik ang malamig na hangin pero hindi na mabigat. Si Mario, bagamat sugatan at pagod, ay nakatayo sa harap ng bodega, bitbit ang itak, ang maskara, at ang panibagong kamalayang hindi na siya isang simpleng manggagawa. Isa na siyang saksi sa katotohanang nililihim ng Sitio Malilim. Kinabukasan matapos ang unang sagupaan, hindi pa rin makatulog si Mario. Sa kabila ng pagod, ang isipan niya ay punong-puno ng tanong. Hindi sapat ang kanyang nakita. Kailangan niya ng paliwanag. At ang tanging makakapagbigay nito ay si Mang Enoy. Dumiretso siya kina Mang Enoy pagkatapos ng agahan. Pagpasok niya sa bahay, naroon din si Aling Sela at si Lolo Paking, ang pinakamatanda sa baryo na bihira na raw magsalita. Pero sa araw na yon, parang may nag-udyok sa matanda para muling magkwento. Upo ka, Mario, wika ni Mang Enoy. Kung nandito ka pa rin matapos ang nangyari kagabi, karapat-dapat kang makaalam. Ayon kay Lolo Paking, ang Sitio Malilim ay isa sa mga sinaunang pamayanan ng mga babaylan at taong ugat, mga taong may ugnayan sa kalikasan, sa espiritu, at sa dilim. Wala pa raw ilaw noon, ni apoy sa gabi, dahil ang mga nilalang ng kadiliman ay hindi sanay sa liwanag. Ang pamumuhay ay ayon sa ritmo ng kalikasan, gising tuwing dapit hapon, tulog bago sumikat ang araw. Ang mga babaylan, lalo na si Janang Kalinaw, ang pinuno noong panahon ng pag-usbong ng sitio, ang siyang tagapamagitan ng tao at ng nilalang. Ang mga nilalang na ito ay hindi kaaway, kundi kasalo sa lupang pinagkukunan ng buhay. Hindi sila tinatawag na aswang noon, sabi ni Mang Enoy. Sila'y mga tagabantay, tagasilip ng balanse. Ngunit tulad ng lahat ng kasaysayan, may mga sumuway, may mga naghangad ng higit pa. Isang tagabantay, si Apolaya, ang umibig sa isang mortal na babae. Labag sa batas ng balanse, inibig niya ito at nagtangkang mamuhay bilang tao. Ang problema, ang kanyang katawan ay nilikha sa dilim. Nang tumira siya sa liwanag, unti-unti siyang naging halimaw. Sa sobrang pagnanais na manatili, sinimulan niyang kumain ng laman ng hayop hanggang sa tao. Ito ang simula ng sumpa. Dahil dito, napilitan si Janang Kalinaw na bumuo ng kasunduan ng kadiliman, walang ilaw sa gabi. Walang taong lalabas sa pagsapit ng dilim. Walang makikipag-ugnayan sa labas ng hindi dumadaan sa ritual ng pagbabasbas.
Walang pag-ibig sa pagitan ng tagabantay at mortal. Ang sitio malilim ay tinakpan ng anino, literal at espiritual. Dito na rin daw nangyari ang pagpapalaya sa ilang mga nilalang, kabilang si Apolaya at ang kanyang mga tagasunod. Ngunit hindi sila tuluyang nawala. Ang iba ay nanatili nagkukubli sa anyo ng tao. Nang dumating ang mga Kastila, hindi sila lumapit sa sitio malilim. Takot ang mga Prail sa lugar. Wala sa kanilang mapa, at kapag pilit nilang inaabot, sila'y naliligaw. Ayon kay Lolo Paking, may talukbong na usok ang lugar noon, tila sinasadyang hindi matagpuan. Subalit minsan, may isang Guardia Civil na nakarating sa sitio. Sinasabing siya'y nagpakilalang tagapagturo ng relihiyon. Sa loob ng 3 gabi, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng Kastilang iyon. Mula noon, ni isa sa kanila ay hindi na muling nagtangkang pumasok. Pagdating ng mga Amerikano, naging kampo sila sa Karatig Baryo, ngunit walang sundalong nagbantay sa malilim. Ang mga Hapon ay minsang nagtangkang magtayo ng baraks sa gilid ng sitio. Ngunit sa loob ng 1 linggo, isa-isang nawala ang mga sundalo sa gabi. Sa huli, iniwan nila ang lugar. Sa tala ng Hapon, tinawag nila ang sitio bilang iitim na lupa, Kurochichay. Ayon sa matatanda, ito ang mga panahong muling naging aktibo ang mga nilalang. Sa bawat digmaan, sa bawat kaguluhan sa labas, mas lumalakas ang enerhiya ng dilim. Mula noong dekada 60 pataas, unti-unting may mga bagong tao na pinapapasok sa sitio, karpintero, manggagawa, guro. Ngunit ang karamihan ay hindi tumatagal. Ang mga nagtatagal, ayon kay Lolo Paking, ay yung nakikibagay sa panuntunan, hindi nagtatanong ng sobra, hindi nagbabago ng ritmo ng pamumuhay. Ang iba naman, tulad ng isang guro noong 1987, ay sumubok magpakabit ng kuryente. Ilang gabi matapos niyang maglatag ng kable, siya ay natagpuang patay, balot sa alambre, at may marka ng kagat sa leg. Simula noon, wala nang sinubok maglagay ng kuryente sa lugar. Hindi lahat sa amin ay tao, sabi ni Mang Inoy sa wakas. Ako mismo may dugo ng tagabantay. Hindi aswang, pero sensitibo sa espiritu. Si Aling Sela, isa ring bantay. Kaya madalas siyang nag-aalay ng usok, dahon, at asin sa pintuan. Hindi man diretsahang sinasabi, unti-unting naunawaan ni Mario, ang sitio malilim ay hindi ordinaryong lugar. Isa itong bukana, isang pagitan ng mundo ng tao at mundo ng dilim. At ang mga naninirahan dito ay tagapagsalo ng lihim. Ang dahilan kung bakit pinapasok ka dito, Mario, sabay tingin ni Lolo Paking sa kanya, ay dahil may papel kang kailangang gampanan. Paglabas ni Mario mula sa bahay ni Mang Inoy, dama niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang siya isang karpintero na pansamantalang nagtatrabaho. Isa na siyang bahagi ng kwento. At sa pag-alam niya ng kasaysayan ng sitio malilim, batid niyang hindi pa ito tapos. Maraming tanong ang kailangang sagutin, ano ang tunay niyang papel? Ano ang koneksyon ng kanyang maskarang gawa sa kahoy sa mga nilalang ng sitio? At higit sa lahat paano niya mapapanatili ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagkatapos malaman ni Mario ang kasaysayan ng sitio malilim, ramdam niyang nag-iba na ang tingin sa kanya ng mga matatanda. Maging ang mga bata at ilang residente ay tila iginagalang na siya. Hindi na lang siya, yung bagong karpintero, siya na ngayon ang taong pinili ng mga espiritu, ang tagapamagitan. Dinala siya ni Mang Inoy sa isang lihim na bahagi ng kagubatan. Doon niya ipinakita kay Mario ang isang sagradong punong nara, may ukit ng mga sinaunang simbolo at lumang sulat baybayin.
Ayon sa matanda, mula sa punong ito ginagawa ang mga maskarang may kapangyarihan. Ito ang ugat ng kapangyarihan ng sityo, sabi ni Mang Inoy. Kung ang semento ang batayan ng lungsod, ang ugat ng punong ito ang pundasyon ng malilim. Binigyan siya ng basbas upang umukit ng sarili niyang maskara, hindi para ibenta, kundi para sa sariling proteksyon at pagkakakilanlan. Habang inuukit niya ito, gabi-gabi siyang dinadalaw ng panaginip. Sa mga panaginip, may boses siyang naririnig. Pag nagkasalubong ang anino at ilaw, ikaw ang magiging tulay. Matapos ang 7 araw ng pag-ukit, natapos niya ang maskara. Iba ito sa lahat ng nagawa niya, mas detalyado, mas buhay. May hugis ng mukha ng tao, pero may mga ukit ng dahon, sungay ng hayop, at matang tila may sariling diwa. Nang isinuot niya ito, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya, parang kayang marinig ang bulong ng hangin, ang tibok ng lupa, at ang huni ng mga nilalang kahit di niya sila nakikita. Ang maskara ay nagbigay sa kanya ng 3 kapangyarihan, pangitaing panloob, kaya niyang makita ang tunay na anyo ng isang nilalang kahit magbago ito. Tinig ng lupa, nakakarinig siya ng mga babala sa paligid, galing sa kalikasan. Panangga ng diwa, hindi basta-basta makakapasok ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Naging araw-araw ang pag-ensayo niya. Tinuruan siya ni Aling Sela ng paggamit ng mga halamang may bisa, asukal na pula, dahon ng lagundi, at pulang asin. Ang mga ito ay hindi lang panggamot, kundi pananggalaban sa mga nilalang na may masamang intensyon. Si Lolo Paking naman ang nagturo sa kanya ng panalangin luma, mga orasyon na gamit ng mga katutubo, bago pa dumating ang relihiyon ng mga banyaga. Kasabay nito, tinuturuan din siya ng pagkilala sa intensyon ng nilalang. Hindi lahat ng kakaiba masama, sabi ni Mang Inoy. Ang iba nagtatago lang dahil natatakot sa tao. Kaya kailangang matalas ang pakiramdam mo. Dumating ang gabi ng walang buwan, ang pinakadelikadong gabi sa sitio Malilim. Ayon sa mga matatanda, ito ang panahon kung kailan manipis ang belo sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng dilim. At dito siya susubukin. Isang pamilya ang lumapit kay Mario. Ang kanilang anak na lalaki, 6 na taong gulang, ay bigla na lamang hindi nagigising matapos maglaro sa gilid ng gubat. Dinala niya ang bata sa sagradong punong nara at doon niya isinuot ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang nilalang na parang ulap, kulay itim, may mata, ngunit walang katawan, nakadikit sa bata. Ginamit niya ang tinig ng lupa, at narinig niya ang pag-iyak ng espiritu. Hindi ito masama. Isa itong bata ring naligaw mula sa kabilang mundo, hinila lamang nito ang bata dahil gusto nito ng kasama. Hindi mo siya pwedeng kunin, mahinahong wika ni Mario. Pero pwede kitang tulungan bumalik. Naghanda siya ng dahon ng banaba, asukal na pula, at isang piraso ng uling. Ginawa niya ang orasyon ng paglalakbay ng diwa, at sa huling bulong, ang anino ay dahan-dahang lumipad paalis, pabalik sa kanyang mundo. At ang kanyang kapangyarihan ay hindi pa sapat. Sa gabi bago matapos ang 2 linggo ng kanyang pagsasanay, napanaginipan niya muli ang boses, ang sinira ng kasunduan, muling babangon. Ang anino ay may mukha na. Nagising siyang pawisan. Sa kanyang harapan, ang maskara ay pumutok sa gitna, at salamat nito, may lumabas na usok na hugis mata. Alam niyang may paparating, isang nilalang na mas malakas, mas matalino, at hindi lang basta gutom sa laman kundi uhaw sa kapangyarihan. At para harapin ito, kakailanganin niya hindi lang ang kanyang lakas, kundi ang tiwala ng buong sityo at ng mga nilalang na dati kanyang kinatatakutan. Ang simula ng panibagong takot mula nang mabiyak ang maskara ni Mario, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa sityo.
Sa unang gabi pa lang, 3 baka sa kabilang sityo ang natagpuang patay, wala ng dugo sa katawan. May mga naririnig na sigaw mula sa kabubatan, mga tinig na tila umiiyak, humihingi ng tulong. At ang pinakakakaiba, isang lalaki ang bumalik sa sityo, isang matandang hindi nakita sa loob ng 40 taon, na noon ay akala ng lahat ay patay na. Si Mang Alvaro yon, sigaw ng isa. Pero nang lumapit sila, nakita nila ang mga mata nitong puro puti, at ang balat niya ay parabang tuyot na kahoy. Sa huling iglap bago siya mawala ng ulirat, sinambit niya ang mga salitang, babalik na siya ang mukhang itinakwil. Ayon sa kwento ni Mang Inoy, si Apolaya ay isa sa mga sinaunang tagabantay na lumabag sa kasunduan. Siya ang unang nagtangkang maging tao, at ang unang naging halimaw. Ngunit hindi siya pinatay, bagkus, ikinulong sa ilalim ng punong nara, sinelyuhan ng sagradong panalangin at dahon ng amorseko. Ngunit sa pagdaan ng panahon, humina ang selyo. At sa pagsuot ni Mario ng bagong maskara, isang ukit mula sa parehong puno, nasira ang balanse ng enerhiya. Si Apolaya, na may kakayahang humigop ng kaluluwa at magbago ng anyo, ay muling nakakawala, dahan-dahan, ngunit may layunin. Isang gabi, may tumawag kay Mario, ang batang lalaki na minsang kanyang nailigtas. Umiiyak ito, sinasabing nawawala ang kanyang ina. Nagmamadali siyang tumungo sa bahay nila, ngunit pagdating niya roon, ang ina ay naroroon nakangiti, nakatitig sa kanya ng matalim. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nang isinuot niya ang maskarang may lamat, doon niya nakita ang totoo, ang babaeng nasa harapan niya ay isang nilalang ng anino. Ngunit bago siya makagalaw, bigla itong naglaho. Hindi ka pa handa, bulong mula sa dilim. Alam ni Mario na hindi niya kayang mag-isa. Kaya naglakbay siya sa mga sulok ng sityo upang humingi ng tulong sa mga dating kinatatakutan, sinay Kaluna, ang matandang mangkukulam na naninirahan sa kuweba. Si Bagani, ang tikbalang na nagbabantay sa matandang punso. At si Caberto, ang bulag na albularyo na may paningin ng liwanag. Lahat sila ay dati ng kaaway ng tao, ngunit ngayong may bantang mas masahol pa sa karaniwang nilalang, na pilitang magkaisa. Nabuo ang isang bantay lakas, isang samahan ng tao at nilalang, na may layuning pigilan ang pag-angat ni Apolaya. Sa gitna ng kanyang paghahanda, muling nanaginip si Mario, ngayong gabi, sunog ang buong sityo malilim. Isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit mata ng ahas at bunganga ng aswang, ang nakatayo sa ibabaw ng nasusunog na punong nara. Ako ang binuhay mo at ako rin ang lilipol sa inyong lahat. Pagkagising niya, nalamang 4 sa mga bahay sa dulo ng sityo ang natupok, walang dahilan, walang elektrisidad, pero puro abo ang naiwan. Sa bawat nasusunog na lugar, may bakas ng paasunog, mahaba, at parang sa hayop. Habang lumalala ang sitwasyon, may ilan sa mga taga-sityo ang nagsimulang magduda kay Mario. Para sa kanila, nang dumating si Mario, doon nagsimula ang lahat. Bakit noon wala naman to? Simula nang pumasok siya, sunod-sunod ang kasamaan. Ang ilan ay nais siyang paalisin. Ang iba naman, gustong sunugin ang punong nara, pinaniniwala ang pinagmulan ng lahat. Sa panahong ito, pinakamasakit para kay Mario ang mawalang tiwala ng taong nais niyang tulungan. Ngunit sa kabila ng galit at takot, nanatiling kalmado si Mang Inoy at Aling Sela. Anila, ito ay bahagi ng pagsubok ng pagkakahiwalay bago ang tunay na pagkakaisa. Alam nilang hindi magtatagal at haharapin nila si Apolaya. Pinaghandaan nila ang sagradong gabing takip silim, kung kailan magtatagpo ang 3 elemento, ang anino ng 5 buwan, ang luha ng punong nara, at ang dugo ng tagapamagitan si Mario ay dapat dumaan sa isang ritual ng pag-iisa, na siyang magiging susi para bumuo ng panibagong maskara,
mas matibay, mas makapangyarihan, ngunit may kapalit, ang pagbubuwis ng sariling alaala o damdamin. Sa huling bahagi ng outline na ito, si Mario ay nagdesisyong isuko ang kanyang pinakamamahal na alaala, ang huling sandali kasama ang kanyang yumaong ama, upang makumpleto ang panibagong maskara. Bakit ito ang pinili niya? Dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng takot, ang mawala ang ama, ang mawalan ng gabay. At sa pagbitaw niya sa takot, naging buo ang kanyang loob. Ang bagong maskara ay isang itim na kahoy na may pulang batik ng dugo, may ukit ng araw at buwan, at may tatlong matang nakatingin sa tatlong direksyon, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang simula ng gabi ng takip silim isang sagradong gabi, ika-21 ng buwan, kapag ang buwan ay kalahati ngunit hindi kita. Sa panahong ito, ang mga nilalang sa dilim ay mas malakas. At sa gabing ito, magaganap ang ritual ng paghaharap. Bago lumubog ang araw, nagtipon-tipon sa gitna ng sityo ang lahat ng nilalang at mga tao na naniniwala kay Mario. Ang mga matatanda ay nagdala ng sinaunang anting-anting, habang ang mga nilalang ay nagsuot ng mga anyong payapa para hindi takutin ang mga residente. Sa gitna ng bilog, inilagay si Mario. Nakasuot siya ng bagong maskara, ang nilikha gamit ang sakripisyo ng kanyang alaala. Kasabay ng huling sinag ng araw, sinimulan ni Mang Inoy ang orasyon, sa liwanag ng gabi, sa dilim ng liwanag, muling magkakaisa ang dugo at diwa. Umuga ang lupa. Ang hangin ay lumamig. Mula sa ilalim ng punong nara, sumingaw ang itim na usok, pataas, paikot, lumilikha ng hugis tao. Ang katawan ni Apolaya ay unti-unting nabuo, matangkad, payat, parang balingkinitan, ngunit ang ulo ay hindi pantay. Ang mukha niya ay parang ginawa sa mukha ng maraming tao, may labing nakangiti, may matang umiiyak, at may mukhang walang ilong o bibig. Pinakawalan mo ako, Mario, wika niya, sa boses na parang sabay-sabay na daan-daang bulong. At ako rin ang titibag sa mundo mo. Inilabas ni Mario ang kanyang bagong maskara, isinusuot ito habang binibigkas ang panalangin ng lakas. Dumaan ang aninong nilalang kay Mario na parang hangin, ngunit sa sandaling iyon, tinamaan ito ng sagradong ilaw na galing sa punong nara, isang malakas na liwanag na sumabog mula sa ugat. Nagkaroon ng unang salpukan, si Apolaya ay bumuga ng itim na usok na bumabalot sa katawan ni Mario. Si Mario naman ay sumigaw ng orasyon, lumilikha ng liwanag na espadang gawa sa apoy ng liwanag at pulang asin. Biglang nawala ang buong sityo sa paningin ni Mario. Siya ay nasa ibang lugar, isang malawak na anino, tila nasa loob ng sarili niyang isipan. Naroon si Apolaya, ngayon ay may mas malinaw na anyo, isang batang lalaki, may sugat sa dibdib, umiiyak habang sinisigaw, bakit niyo kami tinalikuran? Kami rin ay tao. Dito, naunawaan ni Mario ang pinagmulan ng anino, si Apolaya ay dating tagapagbantay, itinakwil at iniwan sa dilim dahil sa kanyang pagkakaiba. Kaya't sa loob ng daan-daang taon, ang galit ay nagsama-sama hanggang naging halimaw. Sumama ka sa akin, Mario, alok ng nilalang. Pareho tayong itinakwil. Pareho tayong naiwan. Ngunit alam ni Mario na ang pagkakalimutan ay hindi dapat gantihan ng pagkawasak. Kaya akong tanggihan ng mundo. Pero hindi ko sila bibigyan. Hindi ako ikaw. Sa sagot niyang iyon, muling bumalik ang tanawin sa tunay na mundo. Si Apolaya ay napasigaw sa galit, at sinimulan ang malawakang pag-atake. Sa sandaling iyon, lumapit si Naikaluna, si Bagani, at ang buong grupo ng nilalang. Gumawa sila ng bilog ng proteksyon, isang sagradong agimat ng apoy, lupa, at hangin. Maging ang mga batang residente ay nag-alay ng sigaw, Mario. Mario! Mario!
Ang kanilang tinig ay nagbigay ng lakas kay Mario. Mula sa kanyang dibdib, lumitaw ang tatak ng tagapamagitan, isang pulang araw na nakaukit sa kanyang balat. Gamit ang buong lakas, si Mario ay lumundag patungo kay Apolaya, isinaksak ang espadang liwanag sa puso ng nilalang. Sa sandaling iyon, sumabog ang aninong usok sa lahat ng direksyon. Ang buong sitio ay nabalot ng liwanag, at mula sa ilalim ng lupa, umusbong muli ang damot bulaklak. Ngunit si Apolaya, sa kanyang huling hininga, ay bumalik sa anyong batang lalaking umiiyak. Patawarin mo ako, lumuhod si Mario, tinakpan ang mata ng bata, at saka isinambit, makakatulog ka na ng payapa. Ang katahimikan matapos ang labanan, tahimik ang sitio. Isa-isang nagsilabasan ang mga tao mula sa bahay. Ang mga nilalang ay unti-unting nagbago ng anyo, pabalik sa pagiging anino, at saka nawala sa hangin, ngunit may ngiting iniwan. Ang punong nara ay muling naglaho sa usok. Ngunit sa gitna ng lupang iyon, may umusbong na bagong punla, tanda ng panibagong simula. Si Mario ay sugatan, pagod, ngunit buo. Hinubad niya ang kanyang maskara, tumingala sa langit, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag ng buwan na walang ulap. Ang simula ng panibagong baryo kinabukasan, nagtulungan ang mga tao upang ayusin ang mga nasirang bahay. May ilang hindi naniwala, pero ang mas marami ay naniwalang may nangyaring higit pa sa natural. Si Mario ay hindi na lamang karpintero. Siya na ang bantay ng hangganan, ang tagapagsalita ng hindi nakikita, at ang gabay ng mga susunod pang henerasyon. Ang umaga matapos ang laban ng unang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa unang pagkakataon, hindi na alinsangan ang simoy ng hangin sa sitio malilim. Ang mga ibon na noon ay hindi maririnig ay nagsimulang kumanta. Tila bagising na muli ang kalikasan. Si Mario, sugatan ngunit buhay, ay nagising sa ilalim ng punong may bagong usbong. Nakapalibot sa kanya ang ilang residente, sina Aling Sela, Mang Enoy, at ang ilang mga kabataan na dati takot sa kanya. Tahimik ang lahat. Pero sa pagitan ng katahimikan, may isang boses ang nagsalita, "Salamat sa iyo, Mario." At kasabay nito ang mga matang puno ng pag-unawa. Pagkakabuklod ng komunidad ang mga araw kasunod ng laban ay ginugol sa pag-aayos ng nasira, mga bahay, palayan, at daanan. Ngunit mas mahalaga, ang pagkakabuklod ng mga tao. Ang mga pamilya na dating hindi lumalabas ng bahay sa gabi, ay nagsimulang magtipon sa gitna ng plaza. Dati ay may takot na katahimikan, ngayon ay may pagtawa at pagkukwentuhan. May nagsimulang magtayo ng maliit na palengke. May mga kabataang nagboluntaryong linisin ang paligid. At higit sa lahat, ang mga kwento ng i-aswang ay hindi natakutan, bagkus ay aral at pag-alaala. Ang tunay na anyo ng sitio habang tumatagal, mas nakikilala ni Mario ang tunay na anyo ng sitio malilim. Hindi ito basta baryo ng dilim. Ito ay bantay ng hangganan, isang lugar kung saan nagtatagpo ang mundong likas at di likas. Ayon kay Mang Enoy, kaya ito tinawag na malilim ay dahil pinoprotektahan nito ang mas malalalim na sikreto ng ating mundo, mga lihim na kailanman ay hindi makikita ng mga hindi handang makakita. Si Mario, bilang tagapamagitan, ay may tungkuling panatilihin ang balance, hindi sirain ang dilim, kundi unawain ito at igalang. Pagkilala sa katotohanan, nagtipon ang buong baryo isang gabi upang pakinggan ang kwento ni Mario. Doon niya inilahad ang buong katotohanan, ang kasaysayan ng mga tagabantay, ang sinaunang kasunduan, at ang kanyang personal na karanasan kay Apolaya. Tahimik ang lahat habang kinukwento niya ang galit at sakit na pinanggalingan ng nilalang. At sa huli, sinabi niya, hindi lahat ng halimaw ay masama.
Minsan, sila ay mga nilalang na nasaktan, iniwan, at kinalimutan. Ang mga matatanda ay napaluha. Ang mga bata ay nagtaka. Ngunit higit sa lahat, naunawaan ng lahat. Pagpapaunlad ng baryo mula sa karpintero, si Mario ay naging leader ng proyekto, isang bagong sentrong pangkomunidad. Doon matututo ang kabataan ng kasaysayan ng sitio, mga sinaunang kwento, at mga aral sa pagitan ng paniniwala at katotohanan. Mula sa dating baryong walang ilaw, nagsimulang maglagay ng mga lamparang gawa sa liwanag mula sa langis ng punong nara, isang uri ng ilaw na hindi nasisira ng anino. At sa tulong ng ilang nilalang, ang mga ilog ay muling luminis, ang mga puno ay muling tumubo, at ang mga aninong dating takot ay naging tagapagtanggol ng sitio. Mga tanda ng pagbabago sa buong sitio, makikita na ang pagbabago, may punso na ginawang lugar ng pag-alay ng bulaklak at panalangin. May mga bata na naglalaro sa paligid, ginagaya si Mario sa suot na maskara. May mga kwento na muling binuhay sa comics, kanta, at sayaw. Pero ang pinakamatinding tanda ay ito, ang dating madilim na kalye ay may liwanag na. Hindi dahil sa kuryente, kundi dahil sa tiwala. Muling pagdalaw ng mga nilalang minsan sa isang buwan, muling bumabalik ang ilang nilalang, hindi para manakot, kundi para makisalamuha. Si Bagani, si Naikaluna, at maging ang kaluluwang pinaniniwalaang si Apolaya, ay dumadaan bilang aninong mapayapa. Sa panahong iyon, ang buong baryo ay nag-aalay ng musika at pagkain sa gitna ng plaza. Isa itong pista ng pagkakaunawaan ng buhay at di buhay, ng tao at di tao. Ang personal na pagbabago ni Mario sa katahimikan ng gabi, si Mario ay laging tumitingin sa buwan. Hindi na siya ang binatang nagtungo lang para sa trabaho. Siya na ngayon ang puso ng sitio, taong hindi lang bumuo ng bahay, kundi bumuo ng tiwala, paniniwala, at bagong daan. May mga pagkakataong nararamdaman niya pa rin ang lungkot, ang pangungulila sa ama. Ngunit alam niya, ang alaala ng sakripisyo ay hindi kailanman mawawala. Ito'y naging ilaw sa kanyang paglalakbay. Panibagong simula nagsimula ang proyekto ng pagpapakabit ng solar energy. Ngunit sa halip na basta kuryente, ang mga ilaw ay sinadyang may disenyo, hugis buwan, hugis araw, hugis anino. Naging simbolo ito ng pagkakaisa, na sa liwanag at dilim, may kabutihan kung may pagkakaunawaan. At sa huling bahagi ng kwentong ito, si Mario ay tinanong ng isang batang lalaki, "Kuya Mario, totoo po ba yung mga aswang?" Ngumiti si Mario, tumingala sa langit, at sinagot, "Ang mas totoo ay ito, may kabutihan sa kahit saang anyo. Basta marunong kang makinig." Paglipas ng panahon makalipas ang ilang taon, ang Sitio Malilim ay hindi na lamang isang baryo sa liblib na bundok. Ito na ngayon ay kilala bilang isang puok na may kakaibang kasaysayan, at dinarayo ng mga taong naghahanap ng hiwaga, katahimikan, at koneksyon sa kalikasan. Ang dating mga bakanting bahay ay muling napuno ng buhay. May mga artistang lumipat upang iguhit ang kwento ng sitio. May mga manunulat na nanirahan doon para isalaysay ang alamat. At higit sa lahat, ang espiritu ng pagkakaisa ay nananatili. Ang tahimik na tagapangalaga si Mario ay hindi na bata. Ngunit ang kanyang lakas, isip at puso ay lalong tumibay. Hindi na siya kailangan tanungin kung anong ginagawa niya sa sitio, siya na ang puso nito. Wala na ang kanyang maskara, isinama niya iyon sa pinakatuktok ng punong nara, bilang tanda na tapos na ang kanyang pagsubok, at ang baryo ay ligtas na. Ngunit gabi-gabi, sa oras ng takip-silim, siya pa rin ay naglalakad sa paligid ng sitio. Tahimik, ngunit gising ang kanyang pakiramdam. Siya pa rin ang bantay ng hangganan, ang tanod sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng anino.
Isang bagong tagapagmana isang araw, habang gumagawa ng kasangkapan sa maliit niyang kubo, may dumating na bata, isang batang babae, may dalang sulat at lihim. Sabi po nila, kayo raw po ang huling tagapamagitan. Pero paano po pag may susunod? Napangiti si Mario. Sa loob ng liham, naroon ang mga palatandaan ng panibagong gulo sa kabilang sitio. Hindi gaya ng mga dati, ang sulat ay mula sa isang nilalang, isang pakiusap ng tulong. Sa puntong iyon, napagtanto ni Mario, hindi natatapos sa kanya ang lahat. Paghahanda sa susunod tinuruan niya ang bata kung paano makinig sa lupa. Paano intindihin ang ihip ng hangin. Paano tumingin sa apoy, hindi upang matakot, kundi upang maunawaan. Ipinakita rin niya ang mga lumang kasulatan, mga kwento ng sinaunang tagapamagitan. At higit sa lahat, ibinahagi niya ang isang aral, ang tunay na lakas ay hindi ang pagsugpo sa dilim, kundi ang pagyakap dito ng may liwanag sa puso. Ang bata ay naging masigasig. At sa paglipas ng mga buwan, nakita ni Mario ang sarili sa bata, ang pagkamangha, ang tapang, at ang takot na hindi umaatras. Ang huling pagbabantay ni Mario isang gabi, may kakaibang ihip ng hangin. Walang halimaw. Walang panganib. Ngunit ramdam ni Mario, ito na ang kanyang huling pagbabantay. Lumakad siya sa gilid ng ilog, kung saan siya unang dumating sa sitio. Pinikit ang mga mata, at muling sinariwa ang lahat, ang unang araw ng dilim. Ang pagtuklas ng maskara. Ang laban kay Apolaya. Ang mga ngiti ng mga taong tinulungan niya. Isang ilaw ang bumalot sa kanya. At mula sa kanyang dibdib, lumabas ang huling pulang sinag, isang bakas ng liwanag, iniwan sa hangin. Paglipat ng apoy kinabukasan, hindi na nakita si Mario. Ngunit sa ilalim ng punong nara, may nakaukit na bagong marka, ang tanda ng bagong tagapamagitan. Ang batang babae, ngayon ay dalaga na, ay nakasuot ng bagong maskara, hindi gawa sa kahoy, kundi halo ng anino at liwanag, isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kababalaghan. Hindi kailanman hinanap si Mario. Sapagkat alam ng lahat, ang isang tagapamagitan ay hindi nawawala. Siya ay nagiging bahagi ng sitio. Ang sitio sa hinaharap mula noon, taon-taon ay may pista sa sitio malilim, hindi para ipagdiwang ang pagkapanalo laban sa dilim, kundi para alalahanin ang pagkakaibigan sa kabila ng takot. Ang mga bata ay nagsusuot ng maskara, iba't ibang hugis, hindi para matakot kundi para ipakita na lahat ay may kwento, kahit ang kakaiba. Ang mga matatanda ay nagkwekwento ng isang binatang naglakbay sa sitio, at binago ang lahat, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Pamana ng liwanag at dilim ang kwento ni Mario ay patuloy na ikinukwento sa mga tahanan, sa paligid ng apoy, sa simula ng gabi. Hindi siya naging bayani sa kwento ng bayan, pero siya ay naging alamat sa puso ng mga tao. At ang kanyang pamana ay hindi isang espada, hindi isang sandata, kundi isang puso na handang umunawa. At sa huling linya ng kwento, ang mga matatanda ay sabay-sabay na nagsasabi, sa pagitan ng liwanag at dilim may isang daan. At sa daang yon, laging may nagbabantay. Huling linya, ako si Mario. At hindi ko sinadyang maging bayani. Nais ko lang magtrabaho. Pero sa isang baryong walang ilaw, natagpuan ko ang tunay na liwanag.